Good morning po mga kailyan, kumusta po kayo? Sa mga kapwa ko small YouTuber dyan, happy Taglagas season sa inyo mga kapatid. Kunting message lang po sa mga kapwa ko small YouTuber dyan. Siguro mga kapatid, wala na tayong magagawa pa kundi sumunod sa patakaran. Alam nyo na po kung anong ibig kong sabihin, kung kailangan pang i-elaborate. Siguro masasabi ko lang, maging positive lang tayo dun sa nangyari sa atin na ganun. And gawin natin siyang motivation para mas pagbutihin po natin yung mga ginagawa natin sa mga vlog natin. Pinakamaganda natin gawin, isip na lang tayo ng mga content natin, then consistent sa pag-upload para mabawi natin kung ano man yung mga nawala sa atin mga kapatid. Sa episode na to, gagawa po tayo ng recyclable flower pot. Gawa po siya sa plastic bottles. So samahan nyo po ako mga kalyan. Let's go! So ito po yung mga kakailanganin natin. Meron po tayong plastic bottle ng 1.5. Yan. Dalawa po to. Then plastic bottle din po ng mineral water. Yan. Bale, ang gagawin po natin, set dalawang maliit tsaka isang malaki. Kailangan din po natin ng tali. Yan. Kung meron po kayong mas maganda, yung mga colorful na tali, mas maganda. Pero ito po yung available sa amin. Mas durable din po kasi siya. Since medyo mabigat po yung bubuhatin niya, mas recommended po ito. Kailangan din po natin ng cutter, ruler, gunting, and shoes glue. Yung iba na gumagawa nito mga kailyan, ginagamit po nila, gumagamit po sila ng glue gun. Pero natry ko po yun, medyo hindi siya dumidikit ng gaano. Kaya mas nire-recommend ko po ito, shoes glue. Or mighty band, pwede rin po yun. So mag-start na po tayo. So unahin lang po natin tong malaki. Gawin natin, tanggalin lang natin tong bitbitan niya. Ikat lang natin siya ng cutter. Yan, tanggal na po siya. Then tanggalin lang natin tong plastic niya. Yan. So ang gawin natin, lalagyan lang natin ng marka dito sa bandang baba. Doon sa part na gusto natin na paglagyan ng lupa pag nagtanim na tayo. So para sa akin dito lang siya. So lagyan lang natin siya ng marka. Yan. Then kung napapansin nyo, meron siyang guhit dito. Yan. Sana makita sa camera. Basta may guhit po yan. Kabilaan. Yan. Bali yan po kasi yung center point ng plastic bottle natin. So dyan po natin lalagay yung roller natin. Pagitnahan na lang natin yung guhit. Yan. Then maglagay din tayo ng marker dito. Yan. Then sa kabila. Yan. So ganyan po yan. Yung marka na nilagay natin. Yung kabilaan. Then ang next po na gagawin natin dyan, ikakat na natin siya ng cutter. Yan. Yan, sa kabila. So yun, nakat na po natin siya. Ayan. Then next po natin gagawin, puputulin natin siya dito sa bandang taas, dito sa pinakalas na guhit dito.
Ayan. Gamit lang po tayo ng gunting or cutter din kung gusto nyo. Pwede po yun. Ayan. So, putulin lang natin siya. So, ganyan po yung pagkakaputol niya mga kailyan, no? Bale, ang matitira lang po, yung nilagyan natin ng marker kanina. Putulin din natin dito sa kabila. Natapos natin siyang magupit. Ang next po natin gagawin, maglalagay po tayo ng marker ulit dito sa bandang taas. And tansyahin na lang natin. Ayan. So gamit lang ulit tayo ng gunting. Nagupit na po natin. Yan. Yan po yung maging itsura niya. So, bali ginupit natin siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, since 8 po na piraso itong nasa baba, yun din yung ilagay natin dito sa taas. So, pwede rin po tayong maglagay ng marker dyan sa taas. Tansyahin na lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ayan. And then gupitin ulit natin yung bandang taas mga kailyan. Ayan. Mga 1 inches siguro yung haba. Ito naman yung magiging itsura sa bandang taas mga kailyan. Ayan. So ang gawin po natin dito, itupi lang natin siya pataas. Yan. Yung katamtaman lang. Then dito naman sa bandang baba, ito yung mas mahaba, itupi naman natin siya pababa. Yan. So balikan niya na po yung magiging itsura niya. Mga kailyan. Yan. Then ang next po natin gagawin, maglagay lang tayo ng konting design dito sa bandang taas. Yan dito sa baba, kung mapapansin nyo mga kailyan, meron pong part na parang medyo matambok dito sa may bandang dulo. So aalisin po natin to para hindi po tayo mahirapan sa pag didikit natin mamaya. So sinunod naman po natin tong 1.5 bottle natin. So tanggalin ulit natin yung kanyang balat. Yan. Although yung ginawa po natin dun sa malaki kanina, same process din po yung gagawin natin dito. And medyo mas madali po to kasi mayroon na po siyang mga marka dito. Yan. Yun na lang po yung susundan natin.
Tapos na po tayo. Ito na po yung bote ng mineral water natin kanina. Then, ito naman po yung dalawang bote ng 1.5 natin. Yan. So, next step po natin dito, pipinturahan na po natin siya. So, sa pagpipintura po ng mga plastic kagaya nito, ang choices lang po natin is either enamel or acrylic. Huwag po tayong gagamit ng latex sa mga ganito kasi didikit man yun pero matatanggal din po agad. Then kapag enamel naman pong gagamitin natin, kailangan na muna nating mag-apply ng primer. Kaya ang binili ko po is ito, acrylic paint. Yan. Meron po akong pink, avocado green, tsaka yellow. Sa acrylic paint po kasi hindi na po natin kailangan gumamit ng primer. At tsaka mas madali po siyang matuyo. 5 minutes, tuyo na po yung pipinturahan natin. Pwede rin po kayong gumamit ng Pilox kung magpipintura ka ng mga plastic, pero medyo expensive nga lang. So, start na po tayo. Ito po yung mga natapos natin mga kailyan. So next step po natin dyan, lalagyan na lang po natin ng butas. Po, ito na yung mga ginawa natin. So tatamnan na po natin para makita nyo yung preview kung ano yung magiging itsura niya kung meron na po siyang tanim. Yan.
So ito po yung itsura ng mga ginawa nating mga flower pot pag nalagyan na ng mga tanim mga kailyan. Ayan. So bale pwede po kayong maglagay ng mga combination ng hanging plant tsaka ng mga flowering plant. Pero mas maganda dito yung Vietnam Rose sana, pero wala po dito. Ako konti lang yung meron. Pero yan na po yung preview ng ginawa nating recyclable flower pot. Yan. Hanggang dito na naman mga kailyan. Thanks again for watching. And just to be honest, yung mga ginawa ko po, hindi ko po personal na idea yon. Bale, napanood ko lang din. Then, i-adapt ko lang po yung process ng paggawa nila. Then, ginawan ko ng konting changes. So, yun po yung naging resulta. Then, naisip ko rin po kasi na gawan ng vlog and share in public kasi pwede po natin siyang pagkakitaan. Lalong-lalo na po ngayon na nasa crisis po tayo. So, in just a simple way po, kahit nasa bahay tayo, pwede po tayong kumita ng pera. Kahit hindi po kalakihan, at least may tataguid po natin yung pang-araw-araw natin. And second, yung pagre-recycle po natin ng mga plastic bottle, makakatulong din po tayo sa pagmamanage ng mga non-biodegradable waste natin. So alam naman po rin natin dito sa Pilipinas na yung improper disposal ng mga non-biodegradable waste natin yung isang problema natin dito ngayon. So sa pagre-recycle po natin ng mga ganung plastic bottle, pwede po tayong kumita and at the same time makakatulong po tayo sa ating kalikasan. So yun lang po mga kailan, maraming salamat na naman po sa inyong panonood at sana po subscribe nyo itong aking channel. Hit nyo na rin po yung notification bell button dyan sa baba para maging updated po kayo sa mga bago kong uploads mga kailan. So yun lamang po, have a nice day and God bless you all mga kailan.